Ang 6'10 free agent na si Mario Barasi ay posibleng pipirma na ng kontrata dito sa San Miguel Beermen. Kinokonsidera daw nitong si Barasi na lumipat sa San Miguel at dito ang magiging backup ngayon ni Junmar Fajardo. Ito'y dinraft ng Barangay Ginebra pero hindi nabigyan ng masyadong playing time at hindi nga actually nasama doon sa lineup ng bandang huli. Nilaglag na lang to ng Ginebra at pinulot ng Titan Ultra pero hindi rin naman ginagamit at ngayon mukhang San Miguel daw ang nakaka-interes na subukan ng nasabing player. Ito'y matatawag natin na project player, no? So mukhang yan ang titignan daw ngayon itong Barangay Ginebra ng San Miguel Beermen kung magagamit nila. Inaasahan lamang na to si Barasi ay magbibigay ng konting minutong pahinga dito kay Junmar Fajardo at yun lang naman talaga ang iniintay ditong San Miguel Beermen. Kaya nga sa tingin ko mukhang kinakailangan talaga nagawa nito ng hakbang ngayon nitong si Coach Leo Austria para ma-integrate to sa lineup nila. Sa ngayon kasi itong si Barasi dahil free agent madali ang makukuha ng San Miguel. Huwag na tayong magtaka kung mabilis itong matatransfer dito sa Beermen, no? Dahil free agent, pwede na yung magkaroon ng kontrata sa San Miguel mabilisan. Dahil syempre ito'y free agent, hindi kinakailangan mahabang contract ang ibigay ng San Miguel Beer dito. Kahit maikling contract lamang ay po pwede na at magiging sapat na yon para dito kay Barasi para siya naman ay magkaroon ng chance na maglaro para dito sa SMB. At sa tingin ko makakatulong na yan para dito sa San Miguel. Isa talaga yan dito sa magiging magandang hakbang ng SMB lalo na at nakikita talaga natin na magiging isa to sa mga aabangan ng mga fans ng San Miguel lalo na gusto talaga nilang masabi at makita kung ano ang gagawin ngayon ng kanilang roster. Ngayon kung ikaw naman itong San Miguel Beermen, sa tingin ko dapat bigyan ng oportunidad ito si Barasi talaga para maipakita kung ano ang kanyang kayang gawin para dito sa SMB. Ang Rain or Shine Elasto Painters daw ngayon at itong Blackwater Bossing ay masinsinan yung kanilang ginagawang usapan. Dahil ito Blackwater willing na i-trade ang big man nila na si Christian David para naman dito kay Kit Datu at isang second round draft pick. Ito ang pinag-uusapan ngayon at pinag-iisipan daw ni Coach Yengyao kung tatanggapin. Sa ngayon itong si Coach Yengyao ay pinag-aaralan mabuti kung itong kanilang gagawing move na yan ay makakatulong dito sa kanilang roster. Dahil alam natin na maraming plano itong si Coach Yengyao para palakasin yung Rain or Shine at makaabot na sa finals. Pero hindi natin alam kung mangyayari ito dahil nakita naman natin na ito si Kit Datu injury prone. So, consider niya mabuti yung offer nitong si Coach Patakino. Kung tatanggapin niya ito si Christian David, mas matangkad si Kit Datu. Pero itong si Christian David, hindi naman injury prone. Yun nga lang, kapag ito si Kit Datu naman ay healthy, ang laki ng nagagawa nito sa opensa at sa depensa. So, yan yung mga bagay na kinakailangang itimbang nitong si Coach Yengyao kung kanyang gagawin. Alam naman nating lahat na itong si Coach Yengyao ay seryoso dito sa pagbigay nila ng kampyonato sa ROS. Pero kinakailangan siyempre na makagawa sila ng hakbang sa lalo't madaling panahon para naman maging mas maganda yung kalalabasan nito. Pero tignan natin kung matutuloy ito dahil siyempre itong si Coach Yengyao hindi madali yung gagawin nitong hakbang para dito sa Rain or Shine. At itong Blackwater Bossing naman, ganun din. Seryoso dito sa kanilang gagawing build-up. At yan naman talaga yung nakikita natin na posibleng mangyari. Pero kinakailangan talaga na maging maganda yung usapan nila para sa tingin ko mangyayari at matutuloy ang nasabing trade. Basta ito si Kit Datu healthy at pumasa doon sa physical examination, sa tingin ko matutuloy ang trade na to at mabibigyan pa ng magandang pagkakataon nitong dalawang big men na mag-start over ng kanilang karera sa bagong mga koponan.